Maligayang pagdating, minamahal na puso na ngayong araw ay nakatagpo ng mga salitang ito. Alamin na walang nangyayari sa pagkakataon. Kung narito ka, ito ay dahil may isang malalim na tawag na umuusbong sa loob ng iyong kaluluwa. Isang tawag na hindi nagmumula sa isip, hindi nagmumula sa mga panlabas na kalagayan, kundi nagmumula sa pinakabanal na espasyo ng iyong pagkatao. Ang lugar kung saan nakatira ang katotohanan ng iyong kakanyahan, ang misteryo ng iyong koneksyon sa kabilang kalahati ng iyong apoy. Oo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa hindi maipaliwanag na ugnayan na madalas mong sinubukang tanggihan, ngunit patuloy na umuusbong sa loob mo, kahit sa mga araw ng katahimikan, kahit na tila ang sakit ay mas malaki kaysa sa pag-asa. Ngayon nais kong pakinggan mo hindi lamang gamit ang iyong mga tainga, kundi gamit ang iyong puso. Nais kong maramdaman mo ang bawat salita na parang isang salamin na sumasalamin sa iyong sariling paglalakbay. Dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa iyo na nararamdaman na kahit gaano mo subukang lumayo, palaging mayroong isang bagay na inihahanda ng kapalaran upang ibalik ang kung ano ang totoo. Marahil sa sandaling ito, ikaw ay pagod na. Marahil ay nagdaos ka ng mga gabing walang tulog na nagtatanong sa iyong sarili kung bakit hindi napuputol ang ugnayang ito, kung bakit patuloy na nag-uusap ang buhay ng mga sinyales, kung bakit ang taong iyon ay patuloy na may malalim na puwang sa loob mo. At sinasabi ko sa iyo, hindi kahinaan ang makaramdam ng ganito. Hindi ito ilusyon. Ang dala mo ay isang espiritual na tawag. Ang kambal na apoy ay hindi lamang isang romantikong pag-ibig. Ito ay ang pagbubunyag kung sino ka. Kaya, kapag ang koneksyong ito ay kumakatok sa iyong pintuan, hindi ito humihingi ng pahintulot. Hindi ito nagtatanong kung handa ka. Ito ay basta na lamang nangyayari. At madalas, ang pagkikita ay dumarating sa oras na hindi natin inaasahan. Sa sandaling ang buhay ay tila nakapagsasaayos na sa ibang paraan. Ngunit sa kabila nito, ito ay pumapasok. Dahil ang kambal na apoy ay hindi sumusunod sa oras ng isip. Ito ay sumusunod sa oras ng kaluluwa. At ngayon, sa video na ito, tayo ay maglalakbay ng magkasama sa isang landas. Isang landas ng pag-unawa, ng pagbubunyag, at ng pagpapagaling. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pakiramdam, ng pagiging itinanggi, ng pagiging tinanggihan, ng pakiramdam, na ikaw ay inalis sa tamang oras, na ikaw ay higit na naniniwala. Ngunit ibubunyag din natin kung bakit ang pagtangging ito ay hindi isang wakas, kundi isang kinakailangang galaw para sa paggising. Dahil ang ngayon ay masakit, bukas ay nagiging lakas. Ang ngayon ay tila isang pagtanggi. Bukas ay magiging patunay na ang kapalaran ay may mas malalaking plano kaysa sa kayang makita ng iyong mga mata. Bago tayo magpatuloy, nais kong magbigay sa iyo ng isang espesyal na paanyaya. Kung ang nilalaman na ito ay tumama sa iyong puso, kung nararamdaman mong may katotohanan sa mga salitang ito, mag-subscribe na ngayon sa channel. Dahil ang bawat mensaheng dumarating dito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay enerhiya. Ito ay pagpapagaling. Ito ay bahagi ng landas na iyong tinatahak. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang taong mahal mo. Dahil madalas, ang salitang dumarating sa tamang oras ay maaaring ganap na magbago ng isang kwento. Ngayon ay susubukan nating sumisid sa realidad ng mga kambal na apoy. Mauunawaan natin kung bakit ang iyong presensya ay hindi umaalis sa loob mo. Kahit na tila imposibleng mangyari, susuriin natin ang dahilan kung bakit ang universo ay patuloy na nagpapakita ng mga senyales, mga paulit-ulit na numero, mga nakabubuong pangarap, mga hindi inaasahang pagkikita, at higit sa lahat, mauunawaan natin kung bakit, kahit na may paglayo, kahit na siya ay tumanggi sa iyo, ang ugnayan ay hindi namatay. Dahil hindi ka lamang isang alaala sa buhay ng taong iyon. Ikaw ang pagpapagaling na sinubukan niyang iwasan. Ikaw ang katotohanan na inihayag ng salamin ng kanyang kaluluwa. Kaya, huminga ng malalim ngayon. Ibigay ang bigat na iyong dinadala kahit na sa loob lamang ng ilang minuto at payagan ang iyong sarili na maging narito. Dahil ang mga sasabihin dito ay hindi para sa nagmamadaling isip. Ito ay para sa kaluluwa na naghahanap ng mga sagot. Ito ay para sa iyo na nangangailangan ng direksyon, na nangangailangan ng hininga ng pananampalataya, na kailangang alalahanin na may mas mataas na layunin na ginagabayan ang lahat ng iyong mga hakbang.
Ang kapalaran ay hindi nagkakamali. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Ito ay nagiging iba, pinapadalisay, nagiging mature, hanggang handa na itong muling umusbong. Maghanda ka, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring ganap na magbago ng paraan ng iyong pagtingin sa kwentong ito. Marahil ay naniwala ka na lahat ay natapos na. Marahil ay sinabi mo na sa iyong sarili na oras na upang kalimutan. Ngunit mayroong isang bagay na hindi maaaring burahin. Ang katotohanan ng kung sino kayo para sa isa't isa. At kahit gaano kalayo, katahimikan o pagtanggi, ang hindi nakikitang sinulid ay patuloy na nag-uugnay sa iyong mga kaluluwa. At ang sinulid na ito, minamahal kong tagapakinig, ay hindi tao. Ito ay banal. Ito ay simula lamang ng ating paglalakbay. Kung nararamdaman mong ang video na ito ay para sa iyo, manatili sa akin hanggang sa dulo. Dahil ang bawat bahagi ng mensaheng ito ay isang baitang upang iyong maunawaan, magpagaling at maghanda para sa kung ano ang isinusulat na ng kapalaran sa iyong buhay. Mayroong isang tahimik na sakit na sumusunod sa mga naglalakbay sa landas ng mga kambal na apoy, ang sakit ng paghihiwalay. Hindi ito karaniwang kakulangan, hindi lamang ito ang kawalan ng isang tao. Parang may isang bahagi ng iyong sarili, ang nawasak. At kahit na napapaligiran ng mga tao, ang puso ay patuloy na nakakaramdam na may nawawalang mahalaga. Ang kawalang ito ay hindi lamang pananabik. Ito ay parang isang echo na umaabot sa lahat ng mga iniisip, na nagpapaalala na mayroong isang ugnayan na hindi maaaring burahin. Maraming sinusubukang magpatuloy, bumuo ng mga bagong daan, punuin ang isip, ngunit sa isang punto ang kaluluwa ay bumabalik sa parehong lugar. Ang espasyo kung saan naganap ang pagkikita at nag-iwan ng mga bakas na hindi matatanggi. Marahil ay nagtanong ka na kung bakit sobrang sakit. Bakit ang koneksyong ito ay tila walang luhika, hindi sumusunod sa mga karaniwang tuntunin. Bakit, kahit na pagkatapos ng mga pagtatangkang kalimutan, ang alaala ay nananatiling buhay. Parang bawat detalye, bawat salita, bawat sulyap ay nananatiling nakaukit sa isang bahagi ng alaala na hindi matanggalan ng panahon. Ang katahimikan, gaano man kabigat, ay hindi nag-aalis ng tawag. Sa kabaligtaran, ang katahimikan ay nagpapalakas. Parang bawat kawalan ay isang sigaw na nagsasabi na mayroong isang bagay na dapat pang maunawaan. Maraming dumadaan sa prosesong ito ang nakakaramdam ng pag-iisa. Iniisip nila na walang sino man ang makakaunawa sa ganitong tindi, sa halong pag-ibig, sakit, pag-asa, at pagkabigo. Ngunit hindi ka nag-iisa. Mayroong libu-libong kaluluwa na nagigising sa parehong katotohanan, dumaranas ng parehong panloob na labanan, sinusubukang pag-isa-isa ang rason na humihiling ng paglimot sa puso, na patuloy na nagpupumilit na alalahanin. Ang pag-iisang ito ay hindi totoo. Isa lamang itong ilusyon na nilikha ng bigat ng karanasan. Ang katotohanan ay ang bawat isa na may dalang tatak na ito ay bahagi ng mas malaking kilusan na ginagabayan ng tadhana. At sa daang ito ay lumilitaw ang mga hindi maiiwasang tanong, nadarama pa ba niya? O siya ang parehong bagay? Ang distansyang ito ba ay pangwakas? Ako ba ay nakatali lamang sa isang pantasya? Bakit ipinapakita sa akin ng universo ang mga senyales sa oras na sinusubukan kong sumuko? Ang mga tanong na ito ay hindi kahinaan, kundi mga pagpapahayag ng prosesong espiritual na iyong pinagdaraanan. Ang dilema ay hindi lamang emosyonal. Ito ay isang malalim na tawag upang tumingin lampas sa ibabaw. Ang twin flame ay isang salamin. Kapag siya ay umalis, hindi ito nangangahulugang pagtanggi. Nangangahulugan din ito na mayroong isang bagay na dapat makita sa loob ng sarili. Sa likod ng sakit, may mga pagbubunyag. At sa likod ng katahimikan, may isang paanyaya na sumisid sa sariling kakanyahan. Madalas ang kaluluwa ng kapareha ay hindi umaalis dahil hindi siya nakadarama, kundi dahil masyado siyang nakadarama at hindi kayang pangasiwaan ito. Ang pagkikita ay nagiging sanhi ng mga sugat na nakatago, nagdadala ng mga takot na sinubukang patahimikin ng isipan. At iyan ang dahilan kung bakit madalas na ang paghihiwalay ay nangyayari sa sandaling ang ugnayan ay nagiging mas matindi. Ito ang malaking labanan. Sa isang panig, ang sakit ng paghihiwalay. Sa kabilang panig, ang hindi maipaliwanag na katiyakan na ang koneksyon ay nagpapatuloy. Ang tensyon na ito ang nagtutulak sa kaluluwa na maghanap ng mga sagot, umalis sa larangan ng mga ilusyon, at makipag-ugnayan sa katotohanan ng espiritu.
Ang iyong nararamdaman ay hindi lamang pangungulila sa isang tao. Ito ay pangungulila sa iyong sarili, sa bahagi ng iyong kaluluwa na nakatagpo ng salamin sa iba. Kaya't ang tindi ay napakalaki. Hindi lamang ito tungkol sa iba, kundi tungkol din sa iyo. Sa bawat pagkakataong ang alaala ay bumabalik, sa bawat pagkakataong ang puso ay nagpupumilit, ang universo ay tumatawag ng iyong atensyon. Hindi upang ikaw ay maligaw sa mga inaasahan, kundi upang mapansin mo na ang koneksyon ay totoo at may dalang mas mataas na layunin. At ang layunin ay hindi parusa, ni walang hanggan na pagdurusa, kundi paggising. Ang sakit ng paghihiwalay ay ang apoy na nagpapaputok, na nagbabasag ng mga ilusyon, na pinipilit ang kaluluwa na tumingin sa loob. Kaya't kung ikaw ay namumuhay sa ganitong labanan, alamin na hindi ito pagkatalo. Ito ay bahagi ng proseso. Ang twin flame ay hindi pumapasok sa iyong buhay upang kumpirmahin ang mga katiyakan ng isipan, kundi upang gumuho nito. Hindi ito lumilitaw upang palakasin ang comfort zone, kundi upang sirain ito. Hindi ito nagiging dahilan upang ikaw ay maging ligtas, kundi upang ipakita na ang tunay na kaligtasan ay lampas sa ego. Kaya tila ang lahat ay sobrang tindi, sobrang salungat, at sa parehong oras, sobrang imposible upang baliwalain. Ito ang paghahanda. Ito ang lupa na binubungkal upang ang mga buto ng katotohanan ay maaaring mamulaklak. Ang pagkilala sa sakit, pagtanggap sa labanan, pagpapahintulot sa sarili na makaramdam, lahat ng ito ay nagbubukas ng daan para sa pagbubunyag. Ang sa ngayon ay tila isang sugat, bukas ay magiging portal. Ang sa ngayon ay tila pagkawala, bukas ay magiging muling pagkikita. Dahil ang paglalakbay ng mga twin flames ay hindi nagtatapos sa paghihiwalay, nagsisimula lamang ito doon. Kapag pinag-uusapan natin ang paglalakbay ng mga twin flames, pumapasok tayo sa isang teritoryo kung saan ang pag-ibig ng tao at ang espiritual na tawag ay nagsasalubong. Sa simula, ang karanasan ay tila isang kwento lamang ng pagkikita at paghihiwalay. Ngunit habang ang kaluluwa ay sumisid sa prosesong ito, natutuklasan na ang tindi ng ugnayan ay hindi lamang tungkol sa mga damdamin, kundi tungkol sa malalim na mga pagbubunyag. Dito nagsisimula ang espiritual na labanan na lumitaw. Ang sakit ng hindi pagkakaunawaan ay hindi lamang kawalan. Ito ay nag-aaktibo sa nilalang ng isang pakiramdam ng kawalang hanggan na tila walang katapusan, isang espasyo na wala ng anuman o sino man ang makakapuno. Maraming tao ang sumusubok na punan ang kakulangan na ito sa pamamagitan ng mga distraksyon, relasyon, trabaho, o kahit na sa pamamagitan ng pag-silence sa kanilang sarili. Ngunit sa kaibuturan, alam ng kaluluwa na hindi ito tungkol sa isang panlabas na bagay. Ang kawalang hanggan na ito ay refleksyon ng isang panloob na tawag, tumingin sa sarili ng malalim, harapin ang sariling mga anino, at maunawaan na ang iba ay isang salamin lamang. Ang ego, sa harap ng ganitong tindi, ay nagiging salungat. Sinusubukan nitong tumanggi, mag-deny, at mag-rationalisa. Lumilikha ito ng mga ilusyon upang protektahan ang sarili mula sa mga bagay na hindi nito kayang kontrolin. Dito lumilitaw ang mga pinakamalaking kalituhan, ang maniwala na maaari itong kalimutan, na maaari itong burahin, na maaari itong mabuhay ng walang bakas na ito. Lumilikha ang ego ng mga kwento upang bigyang katwiran ang paghihiwalay. Hindi ito tunay na pag-ibig. Ito ay isang pantasya lamang. Isang araw mawawala rin ito. Gayunpaman, ang nangyayari ay kabaligtaran. Habang mas sinisikap ng ego na itanggi, mas pinipilit ng kaluluwa na alalahanin. Ito ang paradokso. Ang pagtanggi ay nagpapalakas sa koneksyon. Dahil ang ugnayan ay hindi isinilang sa pisikal na antas, isinilang ito sa antas ng kakanyahan. At ang mga bagay na isinilang sa espiritu ay hindi maaaring sirain ng isipan. Kaya, ang bawat pagtatangkang tumanggi ay nagbubunyag lamang ng lalim ng tawag. Parang ginagamit ng universo ang katahimikan upang palakasin ang tinig ng kaluluwa. Sa likod ng tapos na, palaging may isang hindi nakikitang paggalaw. Hindi lamang narinig ng universo ang mga salitang sinabi sa ibabaw. Napapansin nito ang enerhiya sa likod ng mga ito. Kapag may nagsasabing tapos na sa isang koneksyon ng twin flames, madalas na hindi ito nagdeklara ng isang katotohanan, kundi isang pagtakas. Ang naririnig ng universo ay, hindi ko kayang pangasiwaan ang tindi ng nararamdaman ko ngayon. At dahil dito, kahit nasa harap ng isang tila pagtanggal, patuloy na lumilitaw ang mga senyales.
Patuloy na nangyayari ang mga pangarap. At patuloy na buhay ang mga alaala. Hindi tinatanggap ng kaluluwa ang kasinungalingan ng ego. At ito ang simula ng pagbubunyag. Ang sakit ng hindi pagkakaunawaan ay hindi parusa. Ito ay proseso ng paggising. Ito ang apoy na sumusunog sa mga ilusyon upang lumitaw ang katotohanan. Ito ang salamin na nagpapakita hindi lamang ng iba, kundi kung sino ka talaga. Ang twin flame ay hindi lumilitaw sa iyong buhay upang maging isang idealisadong pag-ibig lamang. Siya ay lumilitaw upang buwagin ang mga maling imahe ng sarili, upang ipakita ang kahinaan ng ego, upang ilantad ang mga sugat na nangangailangan ng pagpapagaling. Kaya maraming tao ang nakakaramdam na ang karanasan ay hindi mapagtagumpayan. Dahil hinihingi nito ang pagsuko. Hinihingi nito na tumigil ka sa pakikipaglaban, sa kung ano ang iyong nararamdaman, at simula ng pag-unawa, sa kung ano ang ipinapakita ng damdamin tungkol sa iyong sarili. Ang paglayo ay hindi lamang distansya, ito rin ay isang paanyaya upang umunlad sa espiritual. Ito ay pagkakataon upang makita na ang tunay na muling pagkikita ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Ang mga unang sulyap ng pagbabago ay lumilitaw kapag ang tao ay humihinto sa pagtatanong ng bakit siya o siya ay umiwas at nagsisimulang magtanong, ano ang ipinapakita sa akin ng karanasang ito tungkol sa akin? Sa sandaling iyon, ang hidwaan ay nagsisimulang humupa dahil ang focus ay humihinto sa pagiging sa iba at nagsisimulang maging sa panloob na proseso. Ang katahimikan na dati ay tila malupit ay nagsisimulang makita bilang espasyo para sa pakikinig. Ang kawalan na dati ay tila pagtanggi ay nagsisimulang makita bilang bahagi ng paghahanda. Ang pagdurusa, sa gayon, ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi bilang isang bagay na walang layunin, kundi bilang galaw ng kapalaran upang magising. Dahil kung wala ang sakit ng paghihiwalay, maaring hindi na hinanap ng kaluluwa ang malalim sa loob ng sarili. Kung walang katahimikan, maaring hindi na ito nagbukas upang pakinggan ang sariling tinig. Kung walang tila pagtanggi, maaring hindi na ito nakilala ang lakas ng ugnayan na lampas sa isip. At sa puntong iyon nagsisimula ang pagbubunyag. Ang kambal na apoy ay hindi lamang tungkol sa dalawang katawan o dalawang kwento. Ito ay tungkol sa dalawang esensya na nagtatagpo upang magising. At ang paggising, bago maging muling pagkikita sa iba, ay muling pagkikita sa sarili. Mula rito, bawat luha, bawat pagdududa, bawat walang tulog na gabi ay nagdadala ng nakatagong layunin upang buksan ang daan, upang ang kaluluwa ay sa wakas ay makaalala kung sino ito at kung bakit ito narito. Kapag ang tindi ng karanasan ng mga kambal na apoy ay umabot sa pinakamataas na antas ng sakit at katahimikan, ang unang likas na ugali ay lumaban dito. Ang puso ay naghahanap ng agarang mga sagot, naghahanap ng mga panlabas na senyales, nagnanais ng mga rasyonal na paliwanag para sa kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang isang hindi maiiwasang pag-unawa. Hindi mahalaga kung gaano ka man lumaban. Hindi mahalaga kung gaano mo man subukang kontrolin. May isang mas malaking galaw na nagdadala sa paglalakbay. At sa sandaling iyon, nagsisimula ang kaluluwa na matutunan ang pinakamalalim na aral ng paglalakbay na ito. Ang pagsuko. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugang sumuko sa pag-ibig o tanggihan ang koneksyon. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa bigat ng kontrol, pagkilala na may mga espiritual na puwersa na nagtatrabaho lampas sa pag-unawa ng tao at pagtanggap na hindi lahat ay kailangang lutasin ngayon. Ang pagsuko ay ang espasyo kung saan nagsisimula ang pagpapagaling dahil tanging kapag ang puso ay huminto sa pakikipaglaban sa kung ano ang nararamdaman ay maaari itong magbukas upang maunawaan kung ano talaga ang itinuturo ng damdamin. Sa prosesong ito, ang katahimikan ay nagiging mahalaga. Ang katahimikan na dati ay tila malupit na kawalan ay nagsisimulang makita bilang bahagi ng lunas. Pinipilit nito ang kaluluwa na pakinggan ang sarili upang harapin ang mga pag-iisip, alaala at emosyon na naisantabi. Ang katahimikan ay hindi walang laman, kundi masaganang lupa para sa sariling kaalaman. Dito sa espasyong ito, maraming mga lumang sugat ang lumilitaw, mga insecurities, takot sa pag-abandona, mga limitadong paniniwala tungkol sa pag-ibig. Lahat ng mga bagay na nakatago ay lumalabas upang tingnan at pagalingin. Ang pagpapagaling ng mga kambal na apoy ay hindi nangyayari sa pagmamadali. Ito ay nangyayari sa pag-urong,
sa pahinga, sa pagkilala sa sariling halaga, anuman ang sagot ng iba. Kapag ang kaluluwa ay nagsisimulang maunawaan na ang muling pagkikita sa iba ay maaari lamang mangyari pagkatapos ng panloob na pagkikita, ang enerhiya ay nagsisimulang magbago. Hindi na ito tungkol sa anxiously waiting for a return, kundi tungkol sa pagbuo sa loob ng sarili ng pagkakaisa na laging hinanap sa labas. Ang balanse ng enerhiya ay mahalaga dahil, sa ilalim, ang paglayo ay nangyari lamang upang ipakita ang mga hindi pagkakaayos na umiiral. Ang tindi ng koneksyon ay nagpapakita hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati na rin ng mga labis ng ego, pagkapit, pagdepende, takot, kawalang seguridad, hanggang saang mga elementong ito ay hindi mapagtatagumpayan. Ang muling pagkikita ay hindi maaaring tumayo. Kaya, ang kaluluwa ay dinadala sa isang panahon ng pag-urong. Hindi upang mawala sa kalungkutan, kundi upang muling buuin ang sarili. Sa pagdaan sa yugtong ito, ang tao ay nagsisimulang mapagtanto na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakita sa kawalang pag-asa o obsession. Ito ay nagpapakita sa kapayapaan, tiwala at pagbibigay. Ang kambal na apoy ay hindi dumarating upang kontrolin o angkinin, kundi upang ituro ang esensya ng espiritual na kalayaan. At tanging kapag ang kalayaan ay tinanggap, ay maaaring umusbong ang unyon sa mature na paraan. Ang pagising ay nangyayari kapag ang individual ay nauunawaan na hindi siya kailangang maghintay sa iba upang maramdaman ang pagiging buo. Ang pag-unawang ito ay hindi nag-aalis ng koneksyon. Sa kabaligtaran, pinatatatag ito. Dahil kung mas kinikilala ng kaluluwa ang sarili, mas malaya itong nagiging mula sa mga inaasahan at takot. Ang galaw na ito ay lumilikha ng ibang larangan ng enerhiya, mas magaan, mas totoo, na kayang akitin ang kung ano ang naka-align. Ang panloob na muling pagkikita ay ang susi. Kung wala ito, anumang pagtatangkang makipag-ugnayan muli sa iba ay magiging mahina, puno ng pagkabalisa at kawalang seguridad. Sa kanya, ang presensya ng iba ay nagiging natural na bunga at hindi isang desperadong pangangailangan. Natututo ang kaluluwa na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng agarang pagbabalik, kundi pagtitiwala sa banal na oras. Natututo ito na ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa pag-aalis ng ugnayan, kundi sa pagpapahintulot na ito ay umunlad. Natututo ito na ang kapalaran ay hindi tungkol sa pagmamadali, kundi sa mga proseso. Ang karunungan ay nagmumula sa pagtanggap na ito. Nagsisimula ito kapag nauunawaan mo na bawat yugto ng sakit ay may layunin, na ang bawat katahimikan ay nagsilbing salamin, na ang bawat paglayo ay naging kasangkapan upang hubugin ang iyong lakas. Ang kambal na apoy ay isang tawag upang kilalanin na ang tunay na muling pagkikita ay una sa sariling-sarili at tanging pagkatapos ay sa iba. Ang paggising na ito ay hindi nagtatago ng kwento, hindi nag-aalis ng damdamin, kundi ganap na binabago ang paraan ng pamumuhay nito. Humihinto ito sa pagiging bigat at nagiging aral. Humihinto ito sa pagiging kawalang pag-asa at nagiging tiwala. Itigil ang walang katapusang paghahanap at maging pagsuko sa daloy ng kapalaran. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay nagsisimulang lumakad sa ibang paraan. Hindi na tumatakbo sa likod, hindi na tumatakas, kundi simpleng tinatanggap at pinapayagan ang pag-ibig na sundan ang natural nitong takbo. Ang proseso ng pagpapagaling, sa gayon, ay hindi na lamang tungkol sa pagtanggap ng sakit, kundi tungkol sa pagkilala na ang sakit ay naging guro. At ang pagising, hindi maiiwasan, ay nagdadala sa mas malaking pangunawa. Ang tila paglayo ay talagang paghahanda para sa mas malalim at mas tunay na pag-ibig. Matapos ang panahon ng katahimikan, pag-iisa, at pagpapagaling, may nagsisimulang ipanganak sa loob ng kaluluwa. Para bang isang bagong kamalayan ang nagigising, nagdadala ng pangunawa na ang buong paglalakbay hanggang dito ay hindi lamang tungkol sa iba, kundi higit sa lahat tungkol sa sarili. Ito ang punto kung saan ang individual ay nagsisimulang makahanap ng kanyang mataas na sarili, ang pinakamataas na bahagi ng kanyang kakanyahan, na laging naroon, ngunit tanging maihahayag lamang pagkatapos ng pag-alis ng mga ilusyon ng ego. Ang paggising ng mataas na sarili ay minamarkahan ng isang malalim na pagbabago sa paraan ng pagtingin sa sariling buhay. Ang dati ay tila isang hindi maibabalik na pagkawala ay nagsisimulang maunawaan bilang paglaya mula sa mga lumang pattern.
Ang dati ay sakit ay nagsisimulang makita bilang paghubog. Sa sandaling ito, kinikilala ng tao na hindi na kailangang maghintay para sa pagpapatunay ng iba upang maramdaman ang kabuuan. Natutuklasan na ang pagkakabuo ay nasa loob na natatakpan lamang ng mga inaasahan at pangangailangan ng kontrol. Ang panloob na pagkikita na ito ay nagdadala ng isang bagong estado ng soberanya. Ang kaluluwa ay tumitigil na sa pagtingin sa sarili bilang biktima ng kapalaran at nagsisimulang maunawaan ang sarili bilang co-creator ng sariling paglalakbay. Ang koneksyon sa twin flame ay hindi na nagiging sanhi ng kawalang pag-asa at nagsisimulang alalahanin bilang isang portal ng pagkilala sa sarili. Mula sa puntong ito, ang individual ay hindi na nagtatanong lamang kung kailan o paano mangyayari ang muling pagkikita, kundi nagsisimulang tumutok sa kung paano siya maaaring mamuhay ng tapat, nakahanay sa sariling kakanyahan. Sa yugtong ito, ang pagmamahal sa sarili ay nagiging pundasyon ng lahat. Hindi ang mababaw na pagmamahal sa sarili, batay sa mga anyo, kundi yaong nagmumula sa pagkilala na ang sariling pag-iral ay sapat na. Ang pagmamahal na ito ay nagbubunga ng espiritual na pagiging mature, nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng paghihintay at tiwala sa gitna ng kawalang katiyakan. Kapag ang kaluluwa ay umaangkla sa katotohanan ito, ang enerhiya ng magnetismo ay nagsisimulang lumitaw ng natural. Ang magnetismong ito ay hindi pinipilit, hindi minamanipula, hindi nakadepende sa mga panlabas na estratehiya. Ito ay nagmumula sa panloob na balanse. Kapag ang isang tao ay nakahanay sa kanyang mataas na sarili, ang kanyang enerhiya ay nagbabago ng dalas. Siya ay nagiging mas magaan, mas kaakit-akit, mas totoo. At ito ang estado na nagtatapos na naglalarawan sa iba, kahit nasa distansya. Walang mga salita, walang mga hinihingi, kundi sa pamamagitan lamang ng lakas ng pinag-ugnay na larangan ng enerhiya. Sa puntong ito, nauunawaan din na ang pag-ibig sa pagitan ng mga twin flame ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagbabago. Maaaring magbago ng anyo, maaaring kumuha ng mga bagong daan, ngunit nananatiling isang hindi nakikitang sinulid na sumusuporta sa espiritual na layunin. Ang pag-unawa na ito ay nagpapalaya sa kaluluwa mula sa pagkabahala at pangangailangan ng kontrol. Ang pag-ibig ay hindi na nakikita bilang pagmamay-ari, kundi kinikilala bilang kakanyahan. Ipinapakita ng mataas na sarili na ang tunay na pagkakaisa ay hindi lamang nangyayari kapag ang dalawang tao ay magkasama ng pisikal, kundi kapag ang dalawang kaluluwa ay nagsasabay sa harmonya kahit sa magkaibang mga antas. Ang pananaw na ito ay nagpapalawak ng kamalayan, ipinapakita na walang tiyak na paghihiwalay sa kung ano ang totoo. Ang presensya ng iba ay hindi na sinusukat sa pisikal na kalapitan, kundi nararamdaman bilang isang enerhiya na kailanman ay hindi napuputol. Ang pagbabagong ito ay nagdadala ng isang panloob na lakas na dati ay hindi alam. Napapansin ng tao na maaari siyang maglakad ng may kapayapaan. Maaari niyang itayo ang kanyang buhay. Maaari siyang magpatuloy ng walang takot dahil ang ugnayan ay hindi nakadepende sa pagsisikap ng tao upang umiral. Ito ay simpleng nandoon. Ang pag-unawang ito ay hindi nag-aalis ng pagnanais na muling magkita, kundi inilalagay ito sa ibang pananaw, hindi na bilang isang desperadong pangangailangan, kundi bilang isang natural na bunga ng pag-unlad ng dalawang kaluluwa. Sa ganitong paraan, ang personal na kapangyarihan ay naibabalik, hindi na bilang kontrol, kundi bilang soberanya, hindi na bilang ego, kundi bilang pagkahanay sa kanyang mataas na sarili. Ang kaluluwa ay nagigising sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi isang taong nawawala sa paghahanap ng iba, kundi isang taong nakatagpo sa kanyang sarili, at dahil dito, ay maaaring sa wakas ay umibig ng may kalayaan. Ang estadong ito ay nagbubukas ng espasyo para sa kapalaran na matupad ang nasusulat, sa tamang oras, sa tamang paraan, nang walang pagmamadali at walang takot. Ang muling pagkikita sa kanyang mataas na sarili ay sa makatuwid, ang punto ng pagbabago ng paglalakbay. Ito ay kapag ang apoy na tila nawala sa loob ay muling nag-aalab, hindi sa pamamagitan ng agarang pagbabalik ng iba, kundi sa pamamagitan ng kamalayan, na ang tunay na apoy ay hindi kailanman nawala. Ito ay palaging nandoon, naghihintay sa tamang pagkakataon upang makilala. At kapag ang apoy sa loob ay nag-aalab, ang buong karanasan ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Sa pagdating sa dulo ng paglalakbay na ito ng mga salita,
posible nang tumingin pabalik at mapansin na ang bawat bahagi ng landas ng mga twin flame ay may malinaw na layunin. Ang paunang pagkikita ang nagbigay ng spark na nagpasiklab sa puso. Ang paghihiwalay ay nagdala ng kinakailangang sakit upang wasakin ang mga ilusyon. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa pagninilay. Ang pag-iisa ay naggabay sa pagpapagaling. Ang muling pagkikita sa kanyang mataas na sarili ay nagbunyag ng soberanya at personal na kapangyarihan na nakatago. Ngayon, kailangan nang maunawaan na wala sa mga ito ang nangyari sa wala. Ang kapalaran ay kumikilos sa katahimikan, ngunit hindi kailanman tumitigil sa pagkilos. Ang iyong naranasan hanggang dito ay hindi nawawalang oras, hindi aksidente, hindi parusa. Bawat hakbang ay nagsilbing upang hubugin ang iyong kaluluwa, upang gisingin sa iyo ang mas mataas na kamalayan at ihanda ang lupa para sa darating pa. Ang sinulid na nag-uugnay sa mga twin flame ay hindi mapuputol ng distansya, ng takot, o ng pansamantalang pagtanggi. Ito ay patuloy na aktibo, hindi nakikita ng mata, ngunit matatag sa espiritual na antas. Ang katiyakang ito ay ang batayan kung saan maaari kang magpahinga, dahil ang kung ano ang totoo ay hindi nawawala. Lumago lamang hanggang sa handa ng mamukadkad. Mahalaga na tapusin ang siklong ito ng pag-unawa na may malinaw na pananaw. Ang koneksyon ng mga twin flame ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi tungkol sa pagbabago. Ang muling pagkikita na inihahanda ng tadhana ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin enerhetiko at espiritual. Kaya't hindi makakatulong ang pilitin, hindi makakatulong ang habulin, hindi makakatulong ang maligaw sa pagkabahala. Ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari lamang kapag pareho silang nakamit ang balanse at kasanayan upang suportahan ang tindi ng ugnayang ito. Hanggang doon, bawat isa ay kailangang isagawa ang sariling panloob na daan. Ang paanyaya ngayon ay para magpatuloy ka sa paglalakad ng may tiwala. Alagaan ang sarili, palakasin ang iyong enerhiya, hanapin ang iyong personal na layunin. Kung mas nagiging kaayon ka sa iyong sarili, mas makakaayon ng universo ang mga bagay na nakatakdang para sa iyo. At kapag nangyari ang pagkakaayon na ito, nagiging natural at hindi maiiwasan ang muling pagkikita, bunga ng isang prosesong naisulat na bago pa ang kasalukuyang panahon. Kung ang mensaheng ito ay nagdala ng kaliwanagan, itago ito bilang gabay. Tuwing makaramdam ka ng pagdududa o panghihina, alalahanin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Nagiging iba lamang ito hanggang sa matagpuan ang tamang puwang upang mamukadkad. Sa bawat katahimikan, may natutunan. Sa bawat kawalan, may pagpapalakas. Sa bawat paghihintay, may nangyayaring hindi nakikita na paghahanda. Ang tadhana ay hindi nagkukulang. Ito ay tahimik na kumikilos sa oras na kinakailangan ng kaluluwa. Bago tayo magtapos, nais kong mag-iwan ng praktikal na paanyaya. Kung ang narinig mo hanggang dito ay may kahulugan para sa iyong buhay, mag-subscribe ka na sa channel ngayon din. Ang bawat bagong nilalaman ay inihahanda upang laliman pa ang paglalakbay, nagdadala ng gabay, kaliwanagan, at lakas para sa iyong landas. Iwanan mo rin ang iyong komento sa ibaba na sumasagot sa isang simpleng tanong. Ano ang pinakamalaking pagbubunyag na natanggap mo sa mensaheng ito? Ibahagi ang iyong karanasan dahil ang iyong salita ay maaaring magbigay liwanag sa paglalakbay ng ibang tao na naghahanap din ng pag-unawa. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao. Maraming beses, ang dumarating sa iyo ay kailangan ding makarating sa ibang kaluluwa na dumadaan sa parehong proseso. Ang simpleng kilos ng pagbabahagi ay maaaring maging ugnayan na nagkokonekta sa isang tao sa isang katotohanan na kulang sa kanila. Nagtatapos tayo dito sa serye ng mga pagninilay na nagpapaalala ng isang katotohanan na nananatili. Ikaw ay bahagi ng isang mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang apoy na nag-aalab sa loob mo ay hindi mahina, hindi ilusyon, hindi pantasya. Ito ay refleksyon ng esensya na nag-uugnay sa dalawang nilalang sa iisang layunin. Ang apoy na ito ay hindi kailanman namamatay. Nag-aantay lamang ito ng tamang panahon upang magningning sa buong tindi nito. Ang tadhana ay kumikilos, kahit na tila lahat ay nakatigil. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa panahon, magtiwala sa lakas ng pag-ibig na hindi nawawala, at alalahanin, ang muling pagkikita ay nakasulat na,
Dahil ang tunay ay hindi maaaring tanggihan magpakailanman.